myself starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. The brush is thick. All I'm asking now, don't give up on love. Don't give up. Nagsimula yung trip ko sa Coda Lines Bus Terminal sa Cubao, Manila. 10 PM yung ride na binook ko and umalis na yung bus at around 9:55. Matapos ang dalawang stopover at almost 8 hours na biyahe, nakarating na kami sa Banawe Arc at sinalubong ng sariwang malamig na hangin at simoy ng bundok. Itinigil na rin ng konduktor yung bus dito sa Banawe Rice Terraces para makapag-picture taking man lang ang mga turistang katulad ko. Hello, on to our third stopover. Got myself some breakfast. It's cold as fuck. Might need a cup of coffee since it's just freezing out here. Just so cold. Mula rito ay humigit kumulang pa ng 4 na oras ng biyahe papuntang Sagada. Nakarating ako dito around 10 AM at agad na akong dumiretso ng tourism office para kumuha ng insurance at mag-register. Upon registration, binigyan ako ng 2 papel na magsisilbing guide sa stay ko dito. Matapos ko sa tourism office ay agad na akong naglakad papunta sa homestay na nabook ko. Almost 10 to 15 minutes walk ito mula sa town center, pero hindi mo na mamamalayan yun dahil kaliwat kanan ay may magandang mountain views na natatakloban ng ulap. Well, it's called Mountain Province for a reason nga naman, di ba? Hey guys, katapos ko lang mag-settle in sa room ko and nag-freshen up na rin ako ng konti. Unfortunately, nothing went according to plan as of now kasi paulan-ulan eh. So, I've decided to rest na lang muna for a bit, siguro mga 1 hour, 2 hours. Then, late lunch, tapos nun, kung okay na yung weather, proceed ako sa Paitokan tour. I'm staying in Amlangan Lodge. First impressions, overall, okay siya. Everything is clean and well organized. It's a DOT accredited homestay located at South Road. Siguro mga 10 minutes walk from the city center. My favorite part is this balcony right here with this mountain view outside as well as their common dining space. This room nga pala costs 800 per night per tao. So para sa akin, very good deal na to considering yung quality and yung convenience ng place mismo. I highly recommend checking out this place kung may plans kayo magsagada. Their Facebook page is linked down below pero you can find them too sa official website ng Sagada. So yun, sleep muna ako mga 2 oras tapos kita-kits na lang tayo mamaya. Good night! So, unfortunately, still raining. Pero gutom na tayo, kaya try natin dun sa famous yogurt house ng Sagada. Ito ang Sagada Yogurt House. Isa sa mga cozy restaurants dito sa Sagada. And by its name, alam nyo na kung anong pinunta ko dito. Yogurt. Sarap. Not for the maselan sa asin type of people. 9 out of 10. First well with the
ginger tea. Although medyo manghang siya. May gising yung buong pagkatao. Meron ka lahat ng flavor. Spicy, sweet from the granola, the sour from the yogurt. Okay. Punta tayo ngayon sa tourism agency. Book some tours para bukas. Sega yung napili kong tourism agency para mag-handle ng tours ko dito. And they did not disappoint. At dahil walang tigil yung ulan, bumalik na ako sa room at nag-chill hanggang mag-dinner time. Hello, dinner tayo ngayon dito sa Dongdaemun Restaurant. Malapit lang sa Amlangan Lodge. Korean food fusion with Northern Luzon cuisine. Sobrang lamig. Grabe, Diyos ko. Napa-order ako ng ramyun. So, ito na yung samgyup and kimchi. Meet my new friend also, Makoto. Yeah, he's from Japan and he's also staying here. Konnichiwa! 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 Medyo late na dumating yung ramyun pero okay lang, goods naman. Hello, just finished dinner. Okay naman yung samgyupsal. Unfortunately, naubusan sila ng meat, ng pork. So, nangyari is only rice na lang tsaka ramyun. Solve na din naman. Okay din naman yung price, 350 para dun sa samgyup. Tapos may bagong friend pa tayo. So, ngayon, lakad-lakad tayo. Inahanap ko yung Pitik Wines, yung Honesty Wine Store nila. Try natin kung anong lasa na. Let's go. Try natin kung lasa. Sakto lang, okay lang. Try naman natin yung isa. So, ito yung ginawa. Okay. Para siyang red wine na medyo muted yung flavor. So, okay naman sila parehas. Let's go. Home. Sa apartment, sa room. Hey guys, I'm back at my room once again. First day natin sa Sagada. Non-stop yung ulan eh. Plan ko sana mag-explore nung taon ng Sagada for today. Pero, ayan, hindi tayo pinayagan ng weather. Luckily, nakapag-book naman ako ng tour for tomorrow. Paitokan Walk yun and Sumaging Cave. So, sana makisama yung panahon sa atin. And yeah, I'll take a good night rest ngayong gabi. No? Antok na antok pa rin ako kahit medyo nakatulog ako kaninang hapon. Balik call time namin is 8 a.m. So, I'll be up maybe by sunrise, mga 6 siguro. Ayun, good night guys, see you tomorrow. Nagsimula ang Paitokan Walk ng 8 a.m. at ang first stop, Church of St. Mary the Virgin. Ito ang main Episcopal Church ng Sagada. Ginawa ito noong 1904 ng mga American missionaries na pinangunahan ni John Staunton. Isa itong historical landmark na pinapakita ang convergence ng indigenous architecture ng mga Igorot at impluensya ng Kristyanismo. Malapit rito ay nadaanan din namin ang kanilang pangunahing libingan. Ang mga bakanting libingan dito ay naka-reserve para sa mga mag-asawang nauna na ang kanilang partner sa buhay. After a few walks ay nadaanan namin ang Eco Valley at base sa pangalan, umi-echo dito ang boses ng mga tao kapag sumisigaw. Dito humihiyaw ang mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay para i-express ang kanilang paghihinagbis. Sa baba nito ay ang famous hanging coffins ng Sagada. Sa mga kabaong ay nakalagay ang Igorot names ng mga yumao. Ganito maglibing ang mga kababayan natin dito for almost 2,000 years, ngunit tinigil na ang practice na ito noong 2010. Nag-trek pa kami pababa at nakarating sa underground river. Umakyat kami papunta sa coffee plantation. Mayroon din ditong coffee shop
kung saan malimit tumitigil ang mga turista para magkape, bumili ng kape, o di kaya naman ay mag-CR. Busog na busog ang mga mata ko sa magagandang tanawin sa paligid. Totally engulfed ako by nature. Puno, bundok, ulap, ulan, iba't ibang mga kuweba. Ramdam na ramdam mo yung pagyakap sa'yo ng kalikasan. So, medyo nakakatakot kasi isang maling step mo lang, madulas ka lang, finish ka. Bangin. Inabot kami ng almost 3.5 hours dito sa Paitokan Walk, pero I have never felt more alive. Dahil bitin pa kami at nag-uumapaw pa yung adrenaline namin, dumiretso kami papuntang Bokong Falls. Isa din sa mga sikat na falls dito sa Sagada. Mabilis lang tong trek na to. Almost 30 minutes ay nakarating na rin kami sa Bokong Falls. Dito ay sinundo na kami ng shuttle ng Sega para ihatid sa kanilang mga homestay. Matapos ko mag-freshen up ay nagpasya na ako magtanghalian sa Salt and Pepper Diner. Isa ulit sa mga cozy restaurants dito sa Sagada, which is famous for their itag dishes. Ang itag ay native delicacy dito sa Cordillera region. It's basically cured pork na sinandry or in-smoke. It's good. Fatty, salty, sarap pare. Para siyang bacon na iba-iba. Katapos ko lang mag-lunch, I decided to take a walk finally to explore some areas here in Sagada. Maulan pa rin pero wala, no choice. Wala tayong magagawa. Cope up na lang. Masaya naman eh. Actually, magkakalapit lang talaga sila dito. Everything is walkable. Sa paglalakad ko ay nadaanan ko ang Sagada Weaving. Since 1968 ay gumagawa na sila ng mga quality products gaya ng mga bag, tsinelas, mga apparel at iba pa. Lahat ng mga ito ay mano-manong ginagawa ng mga lokal na Sagada. Dito rin magandang bumili ng mga souvenir kung meron kayong mga pasasalubungan. Just passed by Sagada Weaving. Got myself a little bag. Finally, tumigil na yung ulan. First time since nung pagdating ko kahapon. Ngayon lang siya tumigil. Feels good na di mo kailangan magpayong. Wala nang tao dito. It's just you and nature. And lots of walking. That's one beautiful thing about Sagada, no? Kasi everything is reachable just by walking. Kailangan mo lang ng endurance and matibay na mga legs. Let's head to Sagada Bistro to get some cold coffee.
chocolate cake nila. May fruits, may strawberries, may stiko, may ice cream, tsaka may mga dahon. Sarap ng brownie nila. Lasa siyang brownie tapos biglang may kagat ng asim na parang strawberry. Kakagulat. Nagulat yung palate ko. Matapos ko magmerienda ay nagpahinga na muna ako sa homestay hanggang mag-dinner time. At eto ang part 1 ng aking trip dito sa Sagada. Kung nagustuhan nyo ang video, be sure to like and share. Mag-comment na rin kayo sa baba ng mga insights nyo. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood at abangan ang part 2.